Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Hindi dapat si Mama ang mahiya. Ako dapat, dahil parang nabaliwala ang lahat ng sakripisyo niya sa akin dahil wala pa akong nararating sa buhay. Ginusto-gusto ko pang maranasan ang maging strong independent woman, tapos hindi ko pala mapapanindigan at bumalik-balik pa ako dito pero wala lang palang babalikan dahil lumalove life na si Mama. Paano ngayon yan? Ano nang gagawin ko? Gustuhin ko man bumalik sa Maynila pero parang hindi nakakayanin ng budget ko. Idagdag mo pa ang ginawa ni Leon sa kotse ko. Isumbong ko kaya siya? Amara, iha, alam kong hindi ko kayang palitan sa puso mo ang papa mo, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong maging pangalawa mong ama. Ang sabi pa ni Mr. Guevara sa akin habang magkahawak pa din sila ng kamay ni Mama. Shucks, tama nga si Ninong Omar. Dinaig pa ako ni Mama. Parang nahiya naman ako. Ano ba ang dapat kong isagot dito? Huwag kang magagalit sana sa mama mo. Ako ang nagpresenta sa kanya na dito na siya tumira since mag-isa lamang siya sa bahay ninyo. Ang dagdag na wika pa nito. Ayun no, nakokonsensya na ako. Lalo pang dinagdagan. Oo na, masama na akong anak. Pero since nangyari na ang nangyari, wala akong magagawa kung hindi tanggapin at suportahan si Mama, kagaya ng pagsuporta niya sa akin. Mr. Guevara, Papa, Dad, Daddy, or Tatay, please, kung ano ang gusto mo dyan, mamili ka. At yun ang itawag mo sa akin mula ngayon, dahil isang pamilya na tayo. Ang putol nito sa sasabihin ko, at nagre-request na agad na maging pangalawang ama ko. Tiningnan ko naman si Mama at mukhang hiyang-hiya pa din ito. Bakit ganon? Piling ko ako ang nanay at si Mama ang anak ko dahil sa hitsura nito ngayon. Shit. Nahihirapan akong mamili at banggitin ang salitang ewan ba talaga. I'm sorry po pero pwede po bang tito na lang po muna ang itawag ko sa inyo? Medyo nahihirapan pa po akong mag-adjust. Pinoproseso pa po ng isipan ko yung mga nangyayari. Pero gusto ko pong malaman ninyo na hindi naman po ako tutol sa kung ano man po ang mamamagitan sa inyong dalawa ni Mama. Hay, salamat, nasabi ko ang bagay na yon. My goodness, ang hirap palang magkaroon ng pangalawang ama, ang weird. Kung ganoon, wala naman palang magiging problema. Sabi ko sa iyo, maiintindihan ka ng anak mo, ang bait-bait na bata niyan. Ang sabi nito kay Mama. Wow, inuto pa ako. Oo na, tanggap ko na ang relasyon nyo. Huwag niyo na akong bulahin. Tito, pwede po bang mag-usap muna kami ni Mama na kaming dalawa lang? Ang request ko dito dahil gusto ko ding makausap ng sarilinan si Mama. Of course, iha. Ang sagot naman ito at tumayo na para lumabas. Agad naman akong lumapit at tumabi ng upo kay Mama. Idinantay ko pa ang aking ulo sa balikat niya. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakakatampo ka naman Ang paglalambing ko dito. Patawarin mo si Mama. Natatakot kasi ako dahil alam kong mahal na mahal mo ang papa mo at baka magalit ka sa akin. Ang malungkot na sabi niya. Ma, oo nga, mahal na mahal ko si Papa, pero wala na siya. Hindi naman ganun kakitid ang utak ko para hindi ko maintindihan. Hindi naman siya nagsalita sa sinabi ko. So, ano pang hindi mo sinasabi sa akin? Ang tanong ko ulit sa kanya. Pinakita niya sa akin ang kaliwa niyang kamay at tila nasilaw naman ako sa singsing na nakasuot sa kanyang palasingsingan. Wow, si Mama. Si Mama na talaga ang winner sa love life. Nag-propose na pala sa kanya ang boyfriend niya. Kung sa bagay, magtataka pa ba ako nagsasama na nga sila. Ma, I'm happy for you. At hinagkan ko siya sa pisngi. Salamat, nak. Patawarin mo talaga ako at yung tungkol sa bahay natin, hindi ko pa naman nagagalaw yung pinagbentahan
Akala ko kasi wala ka ng balak manirahan ulit dito. At saka, bakit ka pala umuwi? Buti na isipan mo pang dumalaw. Nakakahiya talaga ako bilang anak. So kaya pala ibinenta ni mama ang bahay namin dahil ang akala niya ay wala na akong balak bumalik dito. Naku, paano ko sasabihin na kaya ako umuwi dito dahil babalik na ako at hindi lang basta dalaw ang ipinunta ko dito. About that ma, hindi lang po basta dalaw ang ipinunta ko dito. Bahala ko na po ulit magstay here for good dito. Gusto sana kitang i-surprise pero kabaliktaran yung nangyari. Ako pala ang masusurpresa. Tumawa pa ako ng bahagya pagkatapos kong sabihin iyon, pero ang totoo ay hiyang-hiya talaga ako. Imbes na magsisimula na ang bagong buhay ni mama, ay eto ako ngayon, nagbabalik at mukhang magpapabigat na naman sa buhay niya. Ma, I'm sorry. Hindi ko namalayan na tumulo na pala ang luha ko. Pakiramdam ko talaga ay wala akong kwentang anak. Tama lang siguro na pagdihiman ako ni mama. Dahil wala naman akong ginawa para mas mapagaan ang buhay niya at ngayon ay mukhang papapabigat ko na naman. Bakit naiyak ka? Akala ko ba masaya ka para sa akin? Nagbago na ba ang isip mo? Ayaw mo na ba kay Ramon? Ang tila natatarantang tanong niya. Pinunasan ko ng aking kamay ang mga luha na hindi ko mapigilan sa pagtulo. Ano ka ba ma? Tanggap ko. Masaya nga ako Ang iniiyak ko ay ang pakiramdam ko wala akong kwentang anak. Agad siyang yumakap sa akin pagkatapos kong sabihin iyon. Shh! Tahan na. Hindi mo palang siguro nahahanap kung anong purpose mo, kung ano ba talaga ang gusto mo. Ang sabi niya habang hinahaplos-haplos ang buhok ko. Naman, ang tagal ko namang malaman kung anong gusto ko sa buhay. 5 years na mula nang umalis ako dito. Hindi ko pa din mahanap. Ang sagot ko naman sa kanya. Ganun talaga. At saka, huwag kang magmamadali. Bata ka pa naman at saka nandito ka na ulit. Malay mo, wala talaga sa Maynila ang kapalaran mo kung hindi nandito. Basta, kung ano man ang desisyon mo ay lagi kitang susuportahan as long as tama naman ang ginagawa mo at wala kang inaagrabyadong tao. Grabe talaga si mama. Kung makasupport sa akin, lalo tuloy akong naiyak. Leon POB. Habang kinakausap ng daddy at ni Mama Rose si Amara, ay agad kong pinaasikaso sa katulong ang magiging kwarto niya. Wala ka nang kawala sa akin ngayon, sweetie. Nakuha na naman lahat ng gamit niya doon sa bulok niyang kotse at inuutos ko yun sa mga tauhan ko kanina na dalhin dito. Total naman ay wala naman siyang ibang pupuntahan at isa pa, dito na din nakatira ang mama niya, ang mama namin. Matagal nang may relasyon si Dad at si Mama Rose. Inilihim lang nila iyon kay Amara. Nung una ay hindi rin agad sa akin sinabi ni Dad, pero napansin ko na din iyon. Una pa lang, hindi lang ako nagsasalita. Sa tingin ko kasi, wala namang masama. Single naman sila parehas, so wala namang problema. Pero kanina, hindi ko maiwasang mapaisip sa sinabi sa akin ng ninong ni Amara. Paanong sinasabi niya na sayang, wala namang masama kung magkabalikan kami at maging asawa ko siya. Unang-una ay hindi naman kami blood related. At pangalawa, unang naging kami, yun nga lang walang nakakaalam na naging magkasintahan kami. First time kasi ni Amara, sweetie, na magkaroon ng boyfriend nung time na yon. Kaya takot na takot pa at hinayaan ko siya sa trip niya na ilihim iyon. Tanging si Clarissa lang ang nakakaalam. Bago pa man ma-announce na kami ay nagkahiwalay agad kami. May nalaman kasi si Amara na kagaguhan na ginawa ko at alam ko na sobra siyang nasaktan at isa yon sa naging dahilan kaya umalis siya at nagpunta ng Maynila para doon manirahan. Oo, hinayaan ko siya pero hindi ibig sabihin ay sumuko na ako. Hindi niya lang alam ay lagi ka akong updated sa ganap sa buhay niya. Dikit kaya kami ni Mama Rose. At habang nasa Maynila si Amara, ay ako naman ang nagsisilbing anak ni Mama Rose. Baka nga, mas close na kami kaysa sa kanya na tunay na anak. Buti na lang, may pagkamadaldal si Mama Rose. Kung minsan nga, ay kahit hindi ako nagtatanong, ay kusa itong nagkukwento tungkol sa kanya. Lagi nga namin pinagtatawanan ang mga nangyayari sa kanya.
lalo na yung mga kwento nito sa tuwing magre-resign ito sa mga napapagtrabahuhan. Halos lahat nga yata ay naiikwento na ni Mama Rose sa akin, pero kapag nagsasabi ito ay may isang detalye lang akong inaabangan. Kung may naliligaw ba sa kanya, nagpapaligaw ba siya, or ang mas matindi ay nagbo-boyfriend na ba siya. Pero wala namang maikwento si Mama tungkol doon at sa tingin ko naman ay totoo nga dahil busy siya lagi sa kakahanap ng panibagong trabaho. At sa wakas nga ay nagsawa na din si Amara sa Maynila at nagbalik na siya dito at malapit na din siyang magbalik sa piling ko. Pasalamat talaga siya, wala siya dito sa kasagsagan ng pandemic dahil malamang 3 na ang anak namin ngayon. Grabe yung pag-aalala ni Mama Rose sa mga panahon na yon, pero sinigurado ko na okay ang lagay niya. Ang alam ni Amara ay si Mama Rose ang nagpapadala ng basic needs niya like grocery, etc. nung kasagsagan ng COVID. At dahil nga, bawal lumabas, pero ang totoo ay ako talaga ang nagpapadala ng mga yon. Hay, ewan ba diyan kay Amara? Hanggang ngayon ay nakablock pa din ako sa mga social media accounts niya. Ibig sabihin, mahal niya pa rin ako. May kasabihan nga 'di ba? Kapag binablock ka, ibig sabihin mahal na mahal ka. Nakita ko naman sa unahan na lumabas si Dad mula sa study room. "Kumusta Dad?" Ang agad kong tanong dito. Nag-uusap ay mag-ina. Hinayaan ko na muna. Ang sagot ito sa akin. Tumango naman ako at umakyat na ito sa hagdan, baka magpapahinga lang saglit sa kwarto nila. Inabangan ko ang paglabas ng mag-ina sa study room, pero bakit parang antagal naman? I'm not a big on patient, kaya hindi na ako nakatiis at papasukin ko na sila sa study room. Kumatok muna ako ng 3 beses bago ko binuksan ang pintuan. Nabungaran ko na umiiyak si Amara habang nakayakap si Mama Rose sa kanya. Pero nang makita nila ako, ay tinanggal nila ang pagkakayakap sa isa't isa. Umayos sila ng upo habang si Amara ay pinupunasan ng mga luha niya gamit ang kamay. Ang drama talaga ng mga babae. Habang nagpupunas pa ng luha si Amara, ay magpapagood shot muna ako kay Mama Rose. "Mama Rose, nasa kwarto na po yung mga gamit ni Amara. Pwede na po nating ipakita sa kanya kung nasa na kanyang silid." Kita ko naman na biglang napalingon si Amara sa sinabi ko. Halata sa mukha niya ang pagtutol. Ayaw niya, pero kahit ayaw niya, ay gusto ko at ako ang masusunod. "Ma, hindi pa natin napapag-usapan ng bagay na to. Ayokong tumira dito." Ang agad na protesta ni Amara. "Nak, akala ko ba hindi ka tumututol sa relasyon namin ni Ramon? Bakit ganyan ang reaksyon mo?" Ang sagot naman ni Mama Rose sa sinabi ng pasaway niyang anak. "Ma, kasi kagagawa na lalaking yan eh." Sabay turo nito sa akin at tila magsusumbong pa ata. "Yung kotse ko, hay nako, alam mo ba ma, ang kulit talaga niyang si Amara. Gusto pang dinadrive yung kotse niya ay naplat na naman yung gulong." Ang agad kong putol sa sasabihin niya at inunahan ko na siyang magsumbong kay Mama Rose. "Amara, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Delikado yung mga ginagawa mo." Halos mapanganga naman si Amara sa usapan namin ni Mama. Hindi siya makapaniwala na naunahan ko siya. Hindi pa man siya nakakapagsumbong, ngayon naman siya ang pinapagalitan ni Mama Rose. "Naku ma, delikado talaga. At saka alam mo ba ma, luma na yung kotse na dinadrive niya pa uwi dito. Buti ka mo nandun siya sa resto bar ni Ninong Omar niya nung bumigay ang gulong niya. Papaano kung sa kalsada siya inabutan, di ba ma?" Ang dagdag ko pa para lalong mapagalitan si Amara hanggang hindi na siya makapalag pa. "Mukhang nagkamali talaga ako na hayaan ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo na bata ka. Hindi mo iniisip na nag-aalala ako sa'yo. Pwes, mula ngayon, hindi mo na pwedeng i-drive ang kotse na yon. At simula ngayon, dito ka na din titira dahil kung nasan ako, dapat nandun ka." Nakaawang lang ang labi ni Amara, dulot siguro ng pagkabigla habang sinasabi ni Mama Rose ang mga salitang iyon. Oops, napasobra ata ang sumbong ko. Mukhang galit talaga si Mama Rose, pero okay lang, at least tagumpay ako. Dito na siya titira sa bahay namin. Magkasama na kami sa iisang bubong. Amara, POB.
Halos hindi ako makasalita sa mga pinagsasasabi ng demonyong lalaki na to. Napakasinungaling talaga. Gumagawa pa ng kwento. Imbes na ako yung magsusumbong, nabaliktad agad ang sitwasyon. Grabe talaga ang lalaking to. Lahat talaga ng gusto niya ay nakukuha niya. Mula noon hanggang ngayon ay paladesisyon pa din ito sa buhay ko. Kung kanina ay inaalu-alo pa ako ni mama, pero ngayon galit na ito at wala na akong nagawa ng sinabi nito na dito na ako titira. Humanda ka sa akin, Leon, demonyo ka. Sisiguraduhin kong makakaganti ako sa'yo. Sige po ma, saan po ba yung kwarto? Ayun na lamang ang tanging nasabi ko. Kahit ayaw ko man tumira dito, wala na akong magagawa dahil galit na si mama. Kagagawan kasi ng sinungaling na lalaki na to. Dinaig pa ang scriptwriter sa paggawa ng kwentong hinayupak siya. Masunog sana ang kaluluwa niya sa impyerno. Bigla naman kaming nakarinig pa ng ring ng cellphone. Kay mama pala, pero bago niya sagutin, ang tawag ay, Leon, pasuyo na lang, pakihatid at pakisamahan si Amara sa magiging kwarto niya. May importanteng tawag lang akong kailangan sagutin. At lumabas na ito sa study room. So ang nangyari ay naiwan na naman kami ni Leon na kaming dalawa lamang. Hay, may sa demonyo talaga ang hayop na to. Pangiti-ngiti na naman ito sa akin. Agad kong tinapakan ng paa niya pagkalabas pa lamang ni mama. Ouch! Walang hiya talaga, abay grabe din naman makareakto. Simpleng tapak lang ang ginawa ko sa paa niya, kung makasigaw, akala mo kung napaano na. Napabalik tuloy si mama. Anong nangyari? Ang agad na tanong nito habang hawak pa din ang cellphone. Nakita ko ma, hinimas niya ang tuhod niya. Baka masakit at mahina na po ata, or baka nirarayuman na siya. This time, ako naman ang naunang magsalita. Makaganti man lang ng konti. Okay ka lang ba anak? Nagulat ako sa tinawag niya sa lalaking to. Like anak. Seriously ma? Ang alam ko, ako lang ang tanging anak mo. Okay lang po. Sige na po ma, sagutin niyo yung tawag. Ako na po ang bahala kay Amara. Kinabahan ako sa sinabi niya. Pero okay lang yan. Kaya ko to. Hindi niya dapat mahalata na kabado ako. Nang tuluyan ng makalabas at wala ng bakas ni mama, ay nagulat ako sa ginawa niya. Hinawakan niya ako sa magkabilang pulsuhan at inangat niya ito pataas at isinanda lang naman niya ako sa pader. Ouch! This time, ako naman na nagsabi nun. Walang hiyang lalaking to. Ang sakit nauntog lang naman ang bahagya ang ulo ko. Putik talaga kapag ako ang nagkabukol. What? Ano namang gagawin mo? Ang tanong ko sa kanya habang nagpupumiglas naman ako sa pagkawala sa pagkakahawak niya. Walang hiya talaga. Iilang oras pa lang ako nandito sa bahay na to, hindi ko na mabilang kung ilang beses na ba ako nagpumiglas. Nakakapagod na. Hinahamon mo ba ako? Ang tanong niya sa akin at sobrang lapit na naman ng mukha niya sa mukha ko. Sa totoo lang ay kinakabahan talaga ako sa mga oras na to. Pero hindi pwede ako magpahalata dahil pag nagkataon ay kakayan-kayanin niya lang ako katulad ng dati. Parang tapak lang ang ginawa ko sa paa mo? Galit na galit ka na? Yung ginawa mo sa kotse ko, yung ginawa mo sa akin dati. Ang matapang na sagot ko sa kanya. Holy shit, bakit ko ba naidugtong-dugtong yung salitang dati? Baka isipin pa nito, affected pa ako sa kanya. Shucks naman tong bibig na to kung ano-anong salita ang kusang lumalabas. Hindi ako nagagalit sa pagtapak mo sa akin. Oh, hindi pala Bitaw na, kanina ka pang nakahawak-hawak dyan Lalo kitang hahawakan ng mas madalas dahil sa sinabi mo. Ano namang pinagsasasabi mo dyan? Wala akong sinasabing masama, unlike you na gumagawa ka pa ng peking istorya para mapagtakpan lang yung pagbabaril mo sa kotse ko. Dinaig mo pa yung mga scriptwriter na gumagawa ng teleserye at talagang paniwalang paniwala sa'yo si mama. Walang hiya ka talaga. Sinabi ko yun sa kanya habang pilit pa din akong nagpupumiglas para makawala mula sa pagkakahawak niya. Wala? Ano yung sinabi mo kanina kay mama na mahina ang tuhod ko? Baka gusto mo na yung tuhod mo ang pahinain ko, sweetie. Or baka naman talagang sinadya mong sabihin yun para ma-turn on ako.
At bahagya pa itong tumawa pagkatapos banggitin ng mga salitang iyon. Hindi ko naisip na ang simpleng pagganti ko ay bibigyan niya pa ng ibang kahulugan. Ang dumi talagang mag-isip. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Manya ka? Halos pasigaw ko na sabi sa kanya. Agad naman niya akong binatawan. Ang ingay mo, maririnig tayo ni Mama. Napatunga nga naman ako saglit sa sinabi niya. Seriously? Mas gusto ko nga marinig ni Mama para malaman niya ang panghaharas na ginagawa niya ng lalaking to sa akin. Tiningnan ko ang magkabilang palapulsuhan ko. Parehong namumula. Walang hiya talaga. Nang bigla akong may maisip. Taas na akong humarap sa kanya at nagsalita. Alam mo, kung ako sa'yo, titigilan ko na yung pambibisit mo sa akin dahil magiging magkapamilya na tayo, kuya. Kitang-kita ko ang pagbabago ng mukha niya dahil sa sinabi ko. Kung kanina ay may pagka-playful at more on pang-aasar, ngayon naman ay kitang-kita ko na tila may galit sa kanyang mga mata. Tigilan mo ang pagtawag sa akin ng kuya dahil hindi tayo magkapatid. Ang tila galit na sabi niya. Bahagya naman akong natawa sa sinabi niya. So eto pala ang ipang-aasar ko sa kanya. Kahit ano pang sabihin mo, magiging magkapamilya na tayo. Malapit nang ikasal ang nanay ko at ang tatay mo. So ang labas ay magiging magkapatid tayo, kuya. Inulit ko pa ang salitang kuya para ipaintindi sa kanya kung ano ang magiging sitwasyon namin. Pero nagulat ako nang bigla naman niya akong isinandal sa pader. Ang sakit. Isa pang tawag mo sa akin yan, ewan ko lang kung matawag mo pa akong kuya sa gagawin ko sa'yo. Kinabahan ako sa mga salitang lumabas sa mapupulang labi niya. Halos magdikit na ang aming mga mukha. Amoy na amoy ko ang mabango niyang hininga. Anong gagawin mo? Tumawa siya ng nakakaloko. Demonyo talaga. At inilapit niya ang kanyang labi sa aking tenga at bumulong. I'll make love to you and get you pregnant. Leon, POV. Hindi ko nagustuhan ang pagtawag niya sa akin ng kuya. Like what the fuck? Talagang hinahamon ako nito ni Amara. Kahit kailan ay hindi ko matatanggap na tawagin niya akong kuya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin dati, magiging magkapatid lang kami. No way in hell, nahahayaan kong mangyari yon. Isa pang tawag mo sa akin yan, ewan ko lang kung matawag mo pa akong kuya sa gagawin ko sa'yo. Ang pagbabanta ko sa kanya. Anong gagawin mo? Ang nauutal niyang tanong sa akin. Halata naman na kinakabahan siya, ngunit pilit niya iyong itinatago at nagtatapang-tapangan pa. I laughed sarcastically at inilapit ko ng maigi ang labi ko sa kanyang tenga at ibinulong sa kanya kung ano ang gagawin ko sa kanya kapag tinawag niya pa ulit akong kuya. I'll make love to you and get you pregnant. Nakita ko ang bahagyang paglunok niya at ang pamumutla ng mukha niya. Anong sinabi mo? Ang tila hindi makapaniwala niyang tanong. Bakit? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Di sige, tatagalugin ko. Muli kong inilapit ang aking labi sa kanyang tenga para ibulong ang kataga na iyon sa Filipino language. Ayaw niya ata ng Ingles at baka mas maintindihan niya kung mas bulgar ang salita na gagamitin ko. Agad niyang tinakpan ang bibig ko pero kitang-kita ko ang pamumula ng pisngi niya. I bet she turned on right now. Tumigil ka, hindi pwede yung gusto mo. Hindi mo ba naiintindihan? Nagkakamabutihan na yung mga magulang natin. Kaya magiging isang pamilya na tayo. At kung ano man ang namagitan sa atin noon, ay hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, tapos na tayo. Ang mahabang litanya niya na wala namang kakwenta-kwenta. Tinanggal ko ang kamay niya na pinatakip niya sa bibig ko. Nagkataon lang na magiging pareho na tayo ng mama at daddy. Pero ikaw pa din ang sweetie ko. At isa pa, walang tapos-tapos sa akin. Nag-time first lang tayo, sweetie. Pagkasabi ko noon ay agad kong hinawakan ang magkabilang pisngi niya at inilapat ko ang labi ko sa labi niya at ginawaran siya ng isang mapusok na halik. Halata ang pagkabigla niya sa ginawa ko. Hindi siya agad nakagalaw at tila naging estatwa lang siya habang ninanamnam ko ng maigi ang malambot at manipis niyang labi.
I miss this. I miss her lips. I miss kissing her. I miss her. Ipinikit ko pa ang aking mga mata para mas lalong namnamin ang sarap na dulot ng paghalik ko sa kanya. Leon, please stop. Ang protesta niya nang mahimasmasa na siya. Siguro kung ano man ang nagaganap ngayon sa aming dalawa. Naramdaman ko naman na parang nabasa ng bahagya ang kamay ko, kaya saglit ako nagmulat ng mata. Fuck, agad kong itinigil ang paghalik sa kanya. Luha iyon ni Amara. Umiiyak si Amara. Pinunasan ko ng aking kamay ang luhang pumapatak sa maganda at makinis niyang mukha. Huwag kang mag-inarte, kasalanan mo. Ginagalit mo ako, ang sabi ko sa kanya. Napakunot naman ng noo niya sa sinabi ko. Ha? Bakit? Ano bang akala niya? Susuyuin ko siya? No fucking way. Kailangan turuan ko ng leksyon si Amara dahil sa nakalipas na 5 taon ay hinayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya at ngayon nandito na siya, ako na ang dapat na masunod. Although medyo naaawa ako sa kanya ng konti dahil sa pag-iyak niya, pero kailangan kong ipakita sa kanya na dapat niya akong igalang. Ang buong bayan nga na ito ay iginagalang ako, tapos siya, tatapak-tapakan lang ako. Pasalamat talaga siya at halik pa lang ang ginawa ko dahil sa susunod na marinig-rinig ko na tawagin niya pa akong kuya ay ibang parusa na ang mararanasan niya, yung tipong hindi siya makakalakad. Sumunod ka sa akin, ihahatid kita sa magiging kwarto mo. Hindi naman ito nagsalita pa at tumango na lamang. Naglakad na kami hanggang sa makarating na kung nasaan ang kwarto niya. Pagkapasok pa lang niya, ay agad niyang hinubad ang suot niyang white sneaker at agad na humiga sa may kama. Kinuha niya ang isang unan at niyakap iyon. Mukhang napagod ang sweetie ko ah. Ang kulit niya kasi, sino ba naman ang hindi mapapagod ay panay ang pagpupumiglas niya. Kung sumusunod na lamang siya nung una pa lang, di sana hindi siya mapapagod. In the end, ay susunod din pala. Pinahirapan niya lang ang sarili niya. Ano, hindi ka pa ba lalabas? Lumabas ka na at isarado mo ang pintuan. Wow, ang galing talaga ng sweetie ko. Akala mo kung sino makautos. Ako lang naman si Leon Guevara, ang alkalde ng bayan nito, at hindi ako papayag na ganito ang way niya na pagkausap sa akin. Tumalikod ako sa kanya at sige, susundin ko ang gusto ng sweetie ko. Lumapit ako sa pintuan at inilak yun nga lang hindi ako lumabas. Ano ba? Pagod na ako Leon. Pwede ba? Bukas ka na lang ulit mambwisit. Please lang naman no, baka pwede matutulog muna ako. Tumagilid ito ng higa at tinakpan niya ng unan ang kanyang mukha. Hindi ko pinansin ang mga sinabi niya. Naghubad din ako ng sapatos at tumabi ng higa sa tabi niya. Naramdaman naman niya ang ginawa ko at inalis ang unan na takip sa mukha niya. Hay, ang kulit talaga. Bahala ka sa buhay mo, basta matutulog ako dito. Ang inis na sabi niya at saka tumalikod ng higa sa akin. Ah, talaga? Okay lang sa'yo na tabi tayo? Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi ng maayos na lumabas ako ng kwarto mo. Napabalikwas naman siya ng upo sa kama nang dahil sa mga sinabi ko. Ano ka, bata? Seryoso ka ba talaga? Bakit? Ano bang gusto mo? Lumuhod pa ako sa harapan mo at makiusap? Aba, siniswerte ka. Bahagya akong natawa sa mga sinabi niya. Parang may iba akong naisip sa sinabi niyang lumuhod. Swerte talaga ako, sweetie, kung luluhuran mo ako. Pero next time na lang siguro yun dahil alam kong pagod na pagod ka pa. Siguro, yung makiusap muna ang gawin mo at umpisahan mo na. Sabay kindat ko pa sa kanya.